Walang may birthday. Gusto ko lang talaga magluto na masarap para sa tatay Turla mo kasi 6 na buwan na kaming kasal. Nay, ako na yan. Baka si tatay yan. Okay lang, ako na. Hello? Ako asawa niya. Anong nangyari? Nay, bakit? Grabe naman talaga ang nangyari kay Torla, no? Bigla-bigla naman agad. May isang araw, nakita ko pa siya. Masayang-masaya. Ngayon, biglang wala na. Kawawa naman ang pamilya niya. Nay, kain ka na muna. Kagabi ka pa hindi kumakain. Ayos lang ako, anak. Nay, ano pong iniisip niyo? Iniisip ko kung saan tayo pupulutin. Siguradong paaalisin tayo ng mga kapatid ng tatay Turla mo. Hindi ko na alam kung saan tayo pupunta. Pasensya ka na, anak. Isinumpay ata akong maging malungkot buong buhay ko. Pati tuloy kayo ng kapatid mo na damay. Nay, hindi niyo po kailangan pasensya. Mahal po namin kayo ni Mimi. Mahal na mahal namin kayo, Nay. Sa harap ng paulit-ulit na dagok sa buhay ni Vega, ay pilit pa rin siyang bumabangon upang igapang ang pang-araw-araw na pagkain ng mga anak. Sige, Vega. Babalikan ko na lang yung mga labahin bukas. Sige po. Susubukan kong tapusin lahat kasi sanggal ko may sakit pa eh. Alam mo, ba't hindi mo na lang yan ipaampon? Para mas makapagtrabaho ka. Hindi, ayoko. Alam mo, may kakilala akong mag-asawang tomboy. Ayun, naghahanap yun na maaampon na bata. Ayoko talaga. Sige, pero pag nagbago yung isip mo, sabihin mo lang sa akin, ha? Para naman mas makapagtrabaho ka. Sige. Nay, saan si Mimi? Bakit? Patawarin mo ako, anak. Pinaampon ko kapatid mo. Wala na si Mimi? Patawarin mo ako. Bakit, Nay? Hindi ko kayang buhayin kayong dalawa eh. Nay! Anak. Hindi na ba siya importante sa'yo? Lagi kasi siyang may sakit. Lagi siyang nagugutom. Natatakot na ako para sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin kung mamamatay siya dito sa kalsada. Napakawalang kwenta niyo, Nanay! Anak, magtatrabaho na ako. 3 beses na akong nabiyuda, hindi na tayo pwedeng umasa sa iba. Tapos kapag nakaipon na ako ng pang-upa ng bahay, babawiin natin si Mimi.
Sa paghahanap ng mas magandang mapagkakakitaan, ay nakaabot ang mag-inang Vega at Randy sa probinsya ng Bulacan. Magtatanong lang muna ako. Pwede ko magtanong? Ano yon? Ang pasyente, ah. May alam ho ba kayong mapapasukan ng trabaho dito? Ay, pasensya ka na. Wala eh. Miss, naghahanap ka ng trabaho? Marunong ka mo maglaba? Opo. Ayun. Kasi doon sa pinagtatrabahohan ko, naghahanap sila ng labandera eh. Talaga po? Oo. Ano, gusto mo, pakilala ka doon sa amo ko. Sige po. Ako nga pala si Vic. Bega ho, pasensya na. Madumi ho ako eh. Randy, halika. Anak ko ho, si Randy. Pagpasensyahan niyo na itsura namin kasi ilang araw na ho kami sa kalsada. Bakit? Saan ba kayo tumutuloy ngayon? Wala nga ho eh. Diyan ho kami natutulog sa kariton. Eh, kung gusto mo, sasamahan na kita doon sa amo ko. Papakilala na kita ngayon para malay mo, magustuhan ka. Eh, doon ka muna patuloy habang wala kayong tinitirhan. Talaga ho? Sige. Sa tulong ni Vic, ay nagkaroon ng trabaho at matitirhan sa poultry farm si Vega at ang anak niya. Becca! Gusto mo, nood tayong sine mamaya. Libre kita. Sweldo naman ngayon eh. Ako, Vic, wala na akong panahon para sa mga sine-sine na yan. Ang dami kong ginagawa, oh. Ganun ba? Eh di, kumain na lang tayo. Siguro naman kumakain ka pa. Ano? Vic, iba na lang yayain mo. Oh, bakit naman iba aayain ko? Ito nga gusto ko eh. Vic, 3 na ang naging asawa ko. Namatay silang lahat. Hindi ka ba natatakot? Pakiramdam ko nga, may sumpa na ako eh. Di ako naniniwala dyan sa sumpa-sumpa na yan. Ako din naman. Pero ayoko na talagang mag-asawa. Gusto ko lang magtrabaho para makaipon ako, para makabalik ako sa Manila at mahanap ko ang anak ko. Yun lang. Alam mo, paggabi, hirap na nga akong makatulog eh. Kasi iniisip ko siya. Iniisip ko kung mapapatawad niya pa ako pag nagkita kami ulit. Ganito na lang. Gusto mo, samahan kita, hanapin natin yung anak mo. Ano? Hanapin natin yung anak mo. May kilala ako doon sa Tondo eh. Sigurado ako, matutulungan tayo nun. Mahahanap niya yung umampun sa anak mo. Hinahanap ka na. Oo nga eh. Untang mo na ako doon ah. Sige na. Gusto mamaya ha, sabay tayo uwi ha. Sige. Ha? Sige na, ito na! Nay, hindi mo pa ba kabasado yan? May gusto yung lalaki na yan sa'yo. Kaya mabait yan. Alam mo, anak, ayoko na din. Maniwala ka sa akin, ayoko na. Yung tatay turla mo, huli na yon. Sige na, huwag mo na isipin yan. Maglaro ka na. Tapat sa binitawan niyang salita sa anak. Kahit masigasig sa panliligaw si Vic, ay nanatili lamang silang magkaibigan ni Vega. May dinala pala akong mga itlog dyan. Galing sa poultry eh. Basag na, pero sayang eh. Pwede pang ulamin eh. Oo nga. Prito mo na lang. Sige, salamat ah. Manong, dito ka lang matulog. Kung magbabahay ka pa, tatagalan ka pa. Gagabayin ka pa. Di na. Kaya naman sa nanay mo eh. Ako naman, para namang iba ka sa amin. Sige na, dito ka na matulog. Hindi na. Tsaka marami akong gagawin sa farm eh. Di mainam na doon ako matulog para madami akong magawa bukas umaga. Sigurado ka? Paano? Salamat sa punan ha. Sige, Na ako. sige.
Ingat, Manong! Oh, sige, salamat. Nay, di mo ba gusto si Manong? Akala ko naman ikaw ang tutol sa panliligaw niya. Noon, totoo ako. Pero nung nalaman ko na mahal ka ni Manong, sabi nga ng mga kaibigan niya, babae raw daw siya. Pero nung makilala ka daw, nagbago daw yun. Anak, alam ko na parang tatay mo na rin si Vic. Pero ayoko na talaga. Sa tingin ko, hindi talaga para sa akin ang pag-aasawa. Baka naman, mas mabuti talaga na ganito, yung magkaibigan kami. Nay, bata ka pa. Yung iba nga, matatanda na, bago nila mahanap yung mahal nila. Kung nga ako iniisip mo, huwag mo na ako isipin. Dahil gusto ko lang kita mapasaya. Hey! Yossi na naman. Hindi nga gumagaling ubo mo eh. Dahil na rin sa payo ng anak, ay mas binuksan ni Vega ang puso niya para kay Vic. At dahil sa matagal na nilang nasimulang pagkakaibigan, ay naging madali na sa dalawa ang desisyong magsama bilang mag-asawa. Ikaw na, wala na. Sana naman kasi alagaan mo naman sarili mo. Oo nga yan, pinatay ko na. Sige na, huwag ka nang magalit. Ha? Okay na, wala na. Oh. Alam mo naman kasi kung ano nangyari sa mga dati kong asawa. Vega, alam mo, masamang damo ko. Hindi ubra sa akin yung kamalasan mo. Matagal pa akong mamatay. Sige na, hindi na ako galit. Tulad ng inaalala ni Vega, nagtuloy-tuloy na nga ang paglala ng karamdaman ni Vic. Diyos ko, ito na naman tayo. Yan na naman, pagdadaanan na naman natin to ulit. Buburyong na ako sa buhay na to. Paulit-ulit na lang to. Sabi ko na nga ba, dapat hindi na ako nag-asawa ulit eh. Patawarin mo ako, Vega. Manong! Manong, bakit ka tumayo? Pahinga ka muna. Sige, kaya ko to. Vic, dapat nagpapahinga ka. Vega, patawarin mo ako. Vic, magpahinga ka na kaya mo ka. Patawarin mo ako, Vega. Hindi ko naman gusto na pagdaanan mo ulit to eh. Kasi alam ko mahirap din siya para sa'yo. Pero kung ano nga mangyari sa buhay ko, masaya na ako. Gusto mo kasama kita. Ano ba yung pinagsasabi mo? Magpahinga ka na nga. Tandaan mo ha. Tandaan mo, mahal kita. Mahal na mahal. Tandaan mo yun. Ha? Halika na. Magpahinga ka na. Vic. Vic? Manong! Manong! Manong!
sige. Tulong! Tulungan niyo kami! Rick, aaminin ko. Masakit pagdaanan to pa ulit-ulit. Pero kung pinapili ako, wala pa rin akong babaguhin. Kung gustuhin ko pa rin makasama ka. Kasi yung mga taon ko na kasama ka, yun ang pinakamasayang panahon ng buhay ko. Vic, mahal na mahal kita. Randy. Randy. Ako na bahala sa nanay mo. Kahit hindi niyo ako ano-ano, rin niyo ako parang anak. Randy. Ikaw na ang bahala sa pinakamamahal kong bahay. Matapos mailibing ni Vic, ay nagpasya sina Vega na bumalik ng Maynila. Bulaklak ho. Excuse me po. Kayo po ba si Aling Vega? Oo, bakit? Ako po si Mimi. Pwede ba kitang yakapin? Opo. Mimi, patawarin mo ako sa ginawa ko sa'yo. Ayaw naman talaga kita ipaampunan eh. Alam ko naman po yun. Ipinaliwanag na po sa akin ng mga nanay ko na mahirap po yung buhay niyo noon. At sa kalsada po kayo nakatira. Kasama ko po sila. Mga mami ko po. Nandito yung kapatid mo. Hindi ko po dito. Randy? Nay, bakit? Halika. Halika na. Randy. Si Mimi. Kapatid mo. Mimi? Kuya? Mimi! Mimi. Sana talaga mapatawad mo ako. Alam mo, gabi-gabi ako inuusig ng konsensya ko dahil sa ginawa ko sa'yo.
Hindi naman po ako pilit sa inyo eh. Alam ko naman po na ginawa niyo kung ano po yung makakaya niyo. Alam ko po na hindi po kayo masamang tao. Kaya pinilit ko po na mahanap kayo. Gusto ko kayong makita. Kasi alam ko, mabuti kayong ina. Tama si Mimi, Nay. Oo, malas ka sa asawa. Lahat sila namatay. Pero, swerte pa rin kami. Ginawa mo ang lahat. Para lang sa mga anak mo. Kaya, kahit ano sabihin nila, nakapabuti mo, ina. Bega, saklap naman na nangyari sa buhay mo. Ano ba yun? Sunod-sunod na namatay ang asawa mo. Pero parang hindi ka nang wala ng pag-asa, no? Sa tuwing namamatay sa tuwing nabubiyuda ka. Nung inaano ko, kaya ko, tumatayo ako sa sarili ko. Hindi nang katawanan ko na tanggap ko yung lahat. Hinaya ko po yun. Pero alin ang nakakalungkot sa'yo? Sa 4 na naging mister mo. Ito pong huli, mabait po kasi ito pong huli. Nung namatay siya, ano ang pinagdesisyonan mo? Nasabi ko na ayoko na kong mag-asawa mo. Meron pa bang lumiligaw sa'yo? Oo, meron po, ayoko. Pang-5. Ayoko, ma'am. Aba, Isus Maria Josep. Ma'am, sinusuntok ko nga ako, ma'am. Ayoko. Ayoko. Kami magpapasalamat na i-share mo sa amin ang kwento ng buhay mo, Bega, no? Salamat. At kami mananalangin na talagang kung ano man yung ninanais mong makamtan sa buhay mo, talagang mapasa iyo na sa lalong madaling araw. Salamat. Thank you, Bear. Salamat.